Bakit natin nakikita na madalas magkaroon ng internet blackout sa buong Russia na nagpapahirap sa karaniwang Ruso na makapag-access ng mainstream media sa buong mundo tungkol sa kasalukuyang digmaan? Hindi bumaba ang bilang ng mga kaswalti ng mga Ruso pero mas maliit ito kumpara sa bilang ng mga kaswalti ng mga Ukrainyano. Tandaan, may kakayahan ang Russia, ngunit hindi lang ito sa bilang. Bakit nga ba natin nakikita ang mga internet blackout na ito? Itinaliwanag ko na. Hindi pa rin malawak ang mobilisasyon ng Rusya tulad ng Ukraine. Mga voluntaryo lang ang sumasali sa digmaan nitong mga taon, maliban sa unang buwan ng giyera. At kung titingnan mo sa internet, sinusubukan na yon ng Rusya na gumawa ng sarili nilang pangunahing app sa pagmemensahe. Dahil naniniwala ang mga tao, lalo na ang mga nasa awtoridad, na masyadong delikado ito sa politika. Kung ang mga pangunahing app sa pagmemensahe ay kontrolado ng mga bansang kanluranin na nakikibahagi sa hybrid na digmaan at proxy war laban sa Rusya. Kaya naman ito ay gumagalaw. Pero karamihan sa mga Ruso, syempre, ay mas pinipiling gumamit ng ibang app sa pagmemensahe. At mayroon ding ilan, marami, dahil ito ay sarado. At tungkol sa mobile internet, ginagamit ito ng mga drone ng Ukraine para sa pagtukoy ng target. Kaya ito, walang limitasyon. Hindi talaga masaya ang mga tao tungkol dito sa totoo lang. Sobrang hindi masaya. Pero gayunpaman, tinatanggap nila na ito ang realidad. At ito, sa totoo lang, ay magiging realidad din sa mga bansang Europeo sa loob ng ilang taon. Katerina, nais mo bang sagutin ng sinabi ni Sergey kanina? Ang ibig kong sabihin, talaga, siguro iisa lang ang masasabi ko, na ang mismong katotohanan na hindi kinukuha ng mga Ruso ang mga bangkay ng kanilang mga napatay na sundalo at sa dami ng mga napatay, isa lang itong palatandaan na wala talaga silang pakialam sa sarili nilang mga tao. At malamang, hindi pa nga nila alam, may malaking posibilidad na hindi nila alam ang totoong bilang ng mga nasawi dahil sa kahibangang digmaan na kanilang nilalabanan. At isa pa itong katotohanan na mismong ayaw nilang kunin ang lahat ng bangkay ng mga napatay nilang sundalo, o marami, o baka hindi lang talaga nila mahanap ang mga bangkay na yon. Talagang nakakalungkot ang sitwasyon na nakikita natin sa Rusya ngayon. Gusto kitang bigyan ng pagkakataon sumagot, Sergey. Nagsisinungaling lang siya. Sa tingin ko, lahat naman ay nakakaintindi na nagsisinungaling lang talaga siya.